Okay, magandang araw mga katoto. Ayan po, andito po sa ating harap ng Rusi Flex 125i. Bago po sa lahat, bago po natin simulan ang ating video, pasok po muna natin ang intro ng Rusi Flex 125i. Okay, magandang araw mga katoto. Welcome to my YouTube channel. And then kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel mga katoto, please subscribe and click the bell icon below para always updated po kayo mga katoto. Ngayong araw, meron po akong i-reviews ang Rusi Flex 125i, ang scooter na FI din ng Rusi Motorcycles po mga katoto. Ngayong araw, andito po tayo sa Rusi Santa Balbina mga katoto. And then ngayon, papakita ko po kung ano yung mga kinabit at features ni Rusi Flex 125i mga katoto. Ito pong variant na po ito is matte blue mga katoto. And then meron din silang variant na colors is white, yellow, black, and pink mga katoto. Pero ito pa lang yung nakita kong matte color na isa pa lang mga katoto. Pero di ko alam kung yung mga iba. So, mga katoto, ano po ang kanyang engine specs? Ang kanyang engine specs po mga katoto is single overhead cam, 4-stroke, 2 valves, single cylinder, and fuel injected na po siya. And also, Euro 4 fuel injected po mga katoto. And then, ang ipapakita ko pa dito, ang kanyang suspension system mga katoto. Telescopic suspension po siya. Yan po mga katoto. And also doon sa likod is single suspension po mga katoto. Ayan, single suspension. And then ang kanyang gulong sa harap at sa likod, ang kanyang size sa gulong sa harap 70-90 14 mga katoto. And then dito rin sa likod, ang kanyang size na gulong ay 90-90 mga katoto, ang kanyang size ng gulong. Ang kanyang brand ng gulong niya is Wanshing. China talaga. Pero itong gulong na to, hindi siya madulas. Makapit din to mga katoto, hindi yung mga ordinary na gulong na madulas. Pero ito, makapit to mga katoto. And then, ang kanyang dashboard panel at kanyang mga switches, ipakita po natin. Ito po ang kanyang high at low. And then horn. Tapos signal light, left and right. Yung signal light niya po mga katoto, meron siyang built-in na hazard switch. Kapag ilalagay nyo sa right, tapos i-left ninyo po, mag-activate po yan ng hazard mga katoto. Yan po. And then, meron siyang kill switch dito. Tapos, ito yung switch sa headlight. Yan po yung yung off, park light, tapos headlight. And then, starter. Kapag mag-start po kayo, unang-una yung brake, tapos start. Mag-start po yan. And, ang kanyang panel is full panel po siya na TFT display mga katoto. Ayan po, digital po siya. Meron siyang dalawang button dito na modes po mga katoto. And also, ang ipapakita ko pa ay yung kanyang headlight. Ang kanyang headlight medyo, masabi ko naman na medyo futuristic yung kanyang headlight mga katoto. Kasi, ang ganda oh. Grabe yung pagka V-shape. Diba? Ito yung kanyang ilaw sa taas. Ito naman yung kanyang ilaw sa baba. Tapos meron siya dito na daytime running light po mga katoto. And then ito ang kanyang signal light. Yan po ang kanyang signal light sa left and right mga katoto. Yan po. And then ito rin yung kanyang may daytime running light din to mga katoto. Ayan. Very futuristic ang kanyang headlight. Yan. Tapos ang kanyang likod naman ay ganun din. Maganda rin. May pointed pa oh. Tapos ito yung kanyang signal light sa left and right at ito ang kanyang daytime running light, brake light. Ganon din dito. Meron din siya. And also meron din siyang ilaw dito sa baba para sa plate number mga katoto. Ayan. And then ang kanyang dagdag ko pa sa kanyang engine specs ay automatic po siya mga katoto. Ito po ang kanyang engine specs na CVT.
transmission po siya mga katoto. Bale, GY6 po siya mga katoto na in-upgrade into FI version mga katoto. Ang kanyang fuel capacity po mga katoto is 4 liters. Sulit na po yan. And then, ang kanyang gas consumption, not knowing, pero ang naglalaro siya sa mga 45 to 50 kilometers per liter. Ang pagkaalam ko lang sa mga na-interview kong customer mga katoto. Ipapakita ko po ang kanyang compartment. Pakita natin. Tiga. Ito ang kanyang compartment mga katoto. Ayan. Sa mga, and then ito yung lagayan rin ng battery. Tapos sa remap or diagnostic ready for or diagnostic port. Ika nga. Sa mga gusto magkarga or magpa-remap, ready na rin. Ito yung kanyang port. And then, andito rin yung kanyang fuel pump mga katoto. Ayan po. Fuel ang kanyang fuel capacity is 4 liters po mga katoto. And then next po natin ay kanyang seat. Ito, sa upuan. Hindi siya madulas mga katoto and then hindi siya matigas. Malambot po yan mga katoto. And then next po natin is yung kanyang braking system. Ayan po ang kanyang speed sensor at ito hydraulic brake. Yan, pabilog po siya. Wala siyang ibang design kundi ordinary lang na design po mga katoto. Separate po ang kanyang speed sensor mga katoto. Pwede pong ito maalis kung gusto nyo pong palitan ang kanyang mags. Pero ang kanyang mags ay may pagka-futuristic. 2-tone po siya. Yan, 2-tone. Tapos ito ang bali nakatupat caliper na po ang kanyang braking system sa harap. And then braking system din sa likod is drum brake po siya mga katoto. Ayan, drum brake po siya. Na ganun din, same din sa mga traditional na motor, drum brake. Pwede po siyang i-adjust pati rin dito. Pero isa lang yung kanyang spring. Yung iba kasi na scooter ni Rusi ay baliktad, nakabaliktad. Ito nakababa na po to mga katoto. Ayan po. And then yun lang po ang aking i-reviews ngayong araw mga katoto. Kung meron man lang akong hindi na nasabi, pwede ninyo pong i-comment sa ating video mga katoto. Kung bago pa lang po kayo ngayon sa aking YouTube vlog and sa aking mga reviews, kung hindi ko man masyado na i-detail po sa inyong lahat, pagpasensyahan nyo na kasi bagong-bagong pala ako sa review community ng YouTube po mga katoto. Kung bagong-bago pala kayo sa aking YouTube channel mga katoto, maraming salamat po sa panonood. And then please like, subscribe, and click the bell icon below. And also sa Facebook page, please follow, like, and share po mga katoto sa aking mga YouTube videos. Ayan po mga katoto, maraming salamat. And Ilocano Motovlog, peace out po.